So ayan mga kamekaniko, magandang araw sa inyo. Yan, ngayong araw ay samahan nyo akong magkabit dito sa RXT na pang show. May-ari nga pala nito ay tiga humahingan mga kamekaniko. Nagkakabit natin itong TRC na alloy butterfly. Pakita ko sa inyo, lapit mo. Ito yung itsura niya mga kamekaniko. Sa mga magtatanong nga pala dyan, ang butterfly na ay pang Rider FI. Co-convert natin dito sa RXT. Yan, pakita mo yung RXT nila. Siguro, samahan nyo ako mga kamekaniko. Siguro, tingin ko, magpapamasin shop tayo nito. Napapamasin shop natin to. Kung ano yung kagayang bearing ng swing arm ng butterfly, ating i-totor na. Patotor na natin. Kaya samahan nyo ako mga kamekaniko. Kakalagin lang natin to para makuha natin yung sukat ng bearing para madala natin machine shop. Let's go! Nakalag na natin mga kamekaniko yung mga kailangan kalagin. Nabigla ako dito mga kamekaniko, bigla na lang siyang nahulog. Yung pala wala na siyang thread, kaya pala talagang kailangan palitan ng butterfly. Wala na siyang thread. Bigla lang nahulog eh. Ngayon, susukatan lang natin tong bearing na to. Kung anong sukat, kung pang Mio yung dadalhin natin sa machine shop para masukatan natin yung mga cap doon sa butterfly. Tanggalin lang natin. Butahin lang natin. Tanggal na. Pati yung baba. Tanggal na. Yan, ito yung susukatan natin mga kamekaniko. Tapos saan natin i-ano doon sa butterfly. Punta tayong bayan. Tara, let's go. So mga kamekaniko, na pagdesisyonan ko dito sa ating kino-convert nito ay ang ilikabit nating bearing ay yung kanyang standard. Itong stock na bearing niya. Kasi ito ay tipos ng Rider. Bumili sila ng Rider FI na knuckle bearing pero hindi kasya mga kamekaniko. Hindi siya kasya. Hindi pasok. Papamasin shop natin tong dulo. Tapos ito kasya din naman to dito. Yan, kaso luag din oh. Luag din siya. Kaso hindi din aari yung cup nito. Itong cup nito. Hindi naman siya aari dito kasi malaki. Yan oh, malaki siya. Napagdesisyonan ko mga kamekaniko. Total kasya din naman yung knuckle bearing dito ng stock niya. Ito yung standard niyang cup niya dito sa unahan sa likalim. Tapos ito galing din sa chassis, hindi na natin to sisikipan na lang natin to sa machine shop. Yan. Tapos ito sikip din, machine shop din natin to mga kamekaniko para magkasya. So yan, dadalhin natin tong dalawang butterfly para ipagaya natin to. Yan, pagagaya natin to. Yan, dyan. Ayan mga kamekaniko, nakuha na natin yung butterfly. Totally kahapon ko pa nakuha siya nung hapon. Inabot din ng 2 araw mga kamekaniko kasi tinigwild pa to mga kamekaniko. Ito na kinalabasan. Yan. Tingnan nyo yung kinalabasan niya. Yan. Nilagyan ng hinang. Ito tinigwild to mga kamekaniko. Yan. Tapos nire-thread yung dulo. Yan. Pinahaba yung thread oh. Tingnan nyo. Yan. Pinahaba. Kaso medyo hindi ko nagustuhan yung thread nila. Medyo may natatanggal. Sila nag-thread nito. Pero okay naman, naikpit naman. I-try natin. Medyo malungkot ako sa thread nila. Hindi ko nagustuhan, hindi gaya nung isa. Sa robas. Ayan. Tapos to yung ginawa nila, yan, tinig nila yan. Tapos yun, pinrest to. Install na lang natin. Ang bearing nito stock pa rin mga kamekaniko.
stock pa rin yung pinagawa kong bearing para hindi na tayo magbago nung tipos o nung lagayan. Yan, stock pa rin. Ito yung thread ng Robas, pasensya na kayo. At talagang ewan ko ba kung ano nangyari dyan. Focus lang tayo dito sa ilalim. Okay naman yung pagkakagawa sa ilalim. Yan, yung tinig na yan. Kabit na lang natin mga kamekaniko para testing natin kung okay yung pagkakagawa nila. Yan, dito. Tara, kabit na tayo. Let's go! Mga kamikanika, nakabit na natin. Ito yung itsura niya. Bale, ito yung naging itsura, yung naging clearance niya. Yan, para standard pa rin yung bearing dito sa RXT. Yan. Medyo pinatastasan ko na para hindi na ako magtaba sa ibabaw mga kamikaniko. Kasi pagka medyo inalahado natin dito, magtatabas pa tayo dito kasi kailangan po kasi aring nut na are ilapat din eh. Ano, ito yung lapat siya. Yan, ganyan. Ano. Kasi pag nag-utlaw pa tayo, magpapatabas pa tayo ng thread. Yan. Ito na yung itsura niya. Alright na. Yan, buo ulit tayo. Siguro tanggalin natin itong bracket na to. Kasi sabit siya pag lumiko. Sabit siya dito. Yan. Nakakabit na ulit tayo mga kamikaniko. Ito naman tayo sa kanyang pang-ibabaw mga kamikaniko na butterfly. Bale, ang ginawa ko nga pala dito, hindi ko na napakita sa inyo mga kamikaniko. Ito ay may thread din sa butas na arayan. Ang ginawa ko, binutasan ko lang ng number 14 na tornilyo. Yan, para dito sa manubela niya. Yan, Bumili kasi kami ng adaptor ng manubela para may pasok arayan dyan. Yan, para may pasok siya. Yan, ganyan lang yung ginawa kong diskarte kasi meron kaming adaptor na isang tornilyo lang. Tapos binutasan ko lang yan. Yan. Yan, ikabit na lang natin dito para may kabit na natin mas maganda siya. Yan, may kabit na natin. May tayo na natin. Kabit na tayo. Yan mga kamikanikaw, dito naman tayo sa kanyang bracket ng headlight. Yan, kumuha lang ako ng aluminum, dalawang aluminum. Pinatasan ko ng malaki, dito kasi natin ilalagay yan. Bali, ganito yung magiging forma yan. Balik natin. Yan, ganito yung itsura niya. Naipasok na natin sa ilalim. Lagyan sa ilalim. Yan, para makita nila. Yan. Ganyan. Tagalan lang natin ng nut. May mga nut yan. Pita na lang natin. Okay na. Yan, ganito yung tsura niya. Yan. Okay na siya mga kamekanik ko.
Lalagyan na lang natin ng shock. Ito na nga ang nakantindig o naging itsura nung kinonvert natin na TRC Butterfly na pang Rider FI na kinonvert natin dito sa RXT na pang show mga kamikaniko. Kita nyo naman mga kamikaniko, napakaganda at napakalubay ng ating ginawa. At ang kagandahan dito mga kamikaniko ay hindi na kayo mag-convert doon sa susunod na bearing kung sakaling mawawasak yung bearing na nakakabit. Hindi nyo na kailangan i-convert kasi kung ano yung bearing ng pang RXT, siya yung ginamit natin. Eh paano mga kamekanika, di hanggang din nila muna. Ay bukas ituturo ko naman kayo kung paano magputol ng shock ng XRM para lowered siya. Ayun, di abang-abangan nyo bukas at yun lang mga kamekanika. Peace out.